masarap na ulam na pwede nating pakain sa ating pamilya. Ito ang langka Shanghai o spring roll langka. So, kung hindi kumakain ng gulay yung ating mga anak, ito na yung pagkakataon natin na gawin ito para mapakain natin sila ng gulay. Hindi nila malalaman na langka pala yun, no? So, ito na yung mga ingredient niya, guys. Lalaga muna natin yung ating langka para yung dagta niya ay mawala. So, siguro to mga 30 minutes. So, hintayin na lang natin muna siyang malaga. So, ito na yung ating pinakulong langka. So, papalamigin muna natin to. Hanguin muna natin. Medyo malamig na yung taas. Wala na itong dagta. Lamigin muna natin. Ito na yung ating langka na pinakuluan para yung dagta niya ay medyo matanggal, no? So, kailangan lang natin yung pinaka-laman. So, tatanggalin natin yung pinaka-gitna para hindi siya mapait. Then, pati yung pinaka-balat. So, gumamit ako ng ibang kutsilyo. So, ayan. So, ito lang yung kukunin natin, yung pinakalaman niya. So, ganun ang gagawin natin dun sa lahat ng langka natin. So, kung kayo naman, wala naman kayong tanim na langka, kung yung nabibili sa supermarket o doon sa palengke, yung laman niya ay ilalaga nyo na. Ito kasi medyo matigas pa to. Nalaga uli natin to, yung pinakalaman niya. So ito na yung langka natin na natanggal na ng balat. So papakuluan natin siya ng mga 1 hour para lumambot. At pagkatapos nun pipigain natin para mawala yung excess na water. So, kung kayo naman talaga ay walang puno, yung nabili nyong langka ay sa palengke, pakuluan nyo na yun ng mga 1 oras para lumambot. Then, natin siya tatagtarin para gawing Shanghai. Ito na yung langka natin. Papakuluan natin siya ng mga 1 hour para lumambot. So, pakuluan muna natin siya. So guys, after na papakuluan siya ng mga 30 minutes, malambot na yung natin. So, hanguin na natin siya. So, tatatarin na natin. So, papalamigin muna natin siya para atin ang hiwain. So, tara. So, ito na yung ating langka na pinakuluan para lumambot. So, malamig na siya. So, gagayatin na natin. So, ito. So, titala rin natin siya ng maliliit. Parang giniling din, no?
na yung ating natagtad na langka. So, mimix na natin ito together with dun sa ibang mga ingredient ng ating langka na spring roll langka. So, kailangan natin ng half kilo na pork giniling. Then, kailangan natin ng bawang tsaka sibuyas. Then, paminta to taste. Then, salt. Mga 2 teaspoon. Pero to taste din to. Then, 1 tablespoon ng oyster sauce. Pampasarap. Then, kailangan natin ng 2 egg. Then, yung wrapper. So, mix na natin. So, lalagay ko na itong ating karne. Yung half kilo. Kailangan natin ng bawang. So, tantarin lang natin yung bawang. So, kung may ano kayo, pwede namang i-slice nyo naman to, no? I-grind. So, kung wala, lagay natin na mapino yung ating bawang. So, ilalagay na natin yung bawang. Then, 1 pieces na sibuyas. So, dapat ano din, durog din yung sibuyas natin. So, nilagay na natin yung sibuyas, pati yung bawang. Nilagay na natin yung ating paminta. Then yung ating salt. Taste din to. Ano lang naman. So ito, murang-murang ulam. Sa halagang ano lang, pwede nang matikman yung lasang karne na ulam na Shanghai. Angka Shanghai. Hindi niya mahahalata ng ating mga anak na gulay yung ating ginawang Shanghai. So, kung yung mga anak natin hindi masyadong mahilig sa gulay, ito na yung pagkakataon niya. So, lalagyan din natin ito ng cheese para maging cheesy yung ating Shanghai langka. So, ito optional naman kung ayaw nyo maglagay. Ito ako, maglalagay ako kasi gusto ko talagang sumarap yung ating Shanghai. Mag-rate lang tayo ng mga 50 grams. Then, haluin din natin. Then, mimix natin yung ating cheese sa ating
mixture para humalo yung cheese. Optional naman to kung ayaw natin. Kung pang business, pwede namang wala. Pero pwede rin meron kasi mas masarap nga siya. Optional nyo yun, guys. So, ito na yung ating mixture ng Shanghai. So, babalutin na natin. May binili tayong pambalot ng Shanghai. So, yung large na pambalot, hinati ko sa dalawa. So, magtatakal na tayo. Lalagay tayo ng 1 tablespoon ng ating mixture ng Shanghai. Then, yan na natin dun sa dulo. No? Then, i-fold natin. Lagyan na natin to ng 1 ng egg sa dulo. Then, tsaka natin siya titiklopin. So, yun. Ito na yung ating langka, spring roll or Shanghai. Then, pwede natin siyang ilagay sa isang lagayan sa Tupperware para pwedeng ilagay sa ref or kung gusto niyo magbenta. Ito, 10 pieces na to, no? Mabebenta na natin siya ng 50 pesos. So, sa murang halaga, meron na tayong Shanghai na langka. At the same time, pwede rin natin gawing maliit na negosyo, pangbenta sa online or sa mga kapitbahay natin na yung gulay, parang lasang karne na rin, no? Na magugustuhan ng mga anak natin, mga kapamilya. So, magpiprito na tayo ng ating langka na ginawang Shanghai. So, nag-prepare na tayo ng isang kawali na may mantika. So, kailangan lang medyo mainit na yung Shanghai na langka. So, titikman na natin. So, ito. May ginawa kong sausawan dito. Ito yung ketchup with mayonnaise. So, tikman na natin. Malatong. Yung mo akalaing langka ito. Meron din tayong isang sausawan dito na suka. So, yung ginawa nating langka Shanghai ay pwede nating ilagay dito sa Tupperware. Then, mabibenta natin to ng 50 pesos. Yung laman nito ay nasa 10 pieces. So, bali ang isa niya ay 5 pesos. Nasa 300 pesos yung ating mapagbibilan nito. So, yung pinaka puhunan natin ay nasa 169 pesos. So, sa total cost ay tumubo tayo ng almost nung kalahati. 130 pesos yung kinita natin. So guys, kung gusto niyo magsimula ng online business, pwede rin itong gawing pang business na murang ingredient. Makakagawa na tayo ng masarap na ulam at healthy at delicious pa siya. So guys, thank you. At kung nagustuhan niyo itong video na to, please like and subscribe to my YouTube channel.